Sa wakas, papunta na kami ng ilog mga guys. Kapag talaga nasa bakasyon ka, makakalimutan mo talaga na may problema ka, may mga utang ka pa na kailangan bayaran. Nabuhay na lang talaga siguro tayo para magbayad na lang talaga ng utang. Binabaybay na namin yung papuntang ilog ngayon. Kasi nga sabi ng kasama namin, medyo malayo-layo nga daw yung babiyahin namin. Pero sabi ko, okay lang. Basta worth it. Kasi sino din naman din ako para magreklamo. Wala akong karapatang magreklamo dito dahil sumama lang din naman ako at ginusto ko to. Ang kailangan ko lang gawin mag-enjoy, sumaya sa buhay, kalimutan ng mga problema. Sa sobrang tagal nga ng biyahe, nakatulog na yung anak ko at bigla siyang gumapang. Naglakad syempre. Pero sa totoo lang talaga, hindi ko na na-video yung dinaanan namin dyan. Puro talaga bato at ang dodolas talaga. Binagala lang talaga namin yung paglalakad namin kasi mahirap naman na bilis-bilisan namin. E din nagkagolong-golong kami doon. Ang pinakamahalaga naman talaga sa lahat, lalo na kapag nagbabakasyon ka, safety first talaga. Kasi nga pumunta ka nga dyan para may kwento ka, tapos pag uwi mo, kwento ka na lang. Ay, wag naman. Huminto nga muna kami dyan kay grabing hengal na talaga mga day. Kala ko talaga madali lang yung napapanood ko, yung mga nagka-camping, yung mga nagma-mountain hiking. Pero ako na yung naka-experience, sobrang hirap pala talaga. Masasabi mo lang talagang madali kasi nanonood ka lang naman. Pero kapag ikaw na yung mismong bumababa ng bundok, tapos nakikita mo na yung sarili mo na nag-i-struggle na, tapos naiisip mo, wala naman talagang katapusan to. At kung nakakapagsalita lang sana yung tsinelas dyan, siguro sasabihin niya, pagpahingahin mo naman ako, huy. Medyo malapit na nga pala kami sa liliguan, tapos dinaanan lang namin tong kuweba na to. Kasi pag alam mo lang, once mo lang mapupuntahan yung lugar na yun, at alam mo yung hirap para mapuntahan lang yun, sulitin na talaga. Kaya ang ginawa namin mag-ina dyan, picture-picture, bedya-bedyo, syempre, memores. Medyo nababagot na nga pala yung anak ko dyan. Siguro iniisip yung tagal naman ng mama ko. Uy! Pagkarating nga namin doon, agad na bumungad sa amin yung lakas ng agos ng ilog. Mamamangha ka din talaga kapag ikaw na yung mismong nakakakita. Mapapaisip ka na din talaga sa sobrang dumi na ng mundo. Meron at meron pa rin palang malinis sa lugar kagaya nito. Gets ko na kaagad bakit ang layo-layo ng mga paliguan katulad nito. Kasi gusto lang talagang makaiwas ng inang kalikasan sa mga taong hindi marunong maka-appreciate ng ganda niya. Yung mga taong abusado talaga, yung tipong naliligo ka lang tas iiwanan mo ng basura. Grabe naman yan. Dapat naman talaga kung malinis mo nadatnan yung isang lugar, dapat malinis mo din iiwan. Kung may nakita ka mang kalat, damputin mo na lang o kaya itapon sa tamang basurahan. Mahalin natin yung inang kalikasan at alagaan, parang awa nyo na. Kasi ano pang madadatnan ng susunod na henerasyon kung ngayon pa lang hindi tayo marunong magpahalaga. Wala na, naging mapi teacher nyo na ako bigla. Okay, recitation, please stand up. Sis Medalya, anong masasabi mo sa mga taong panay tapon ng basura sa anyong tubig? Ang masasabi ko po, ma'am, ang di marunong magmahal sa sariling atin, daig pa sa mas mabahong daing. Nagtatampisaw na nga pala yung anak ko dyan kasi gusto na talaga maligo kanina pa. Kanina niya pa nga sinasabi na maligo na tayo, ma. Gusto ko na talaga mag-swim. Eh ako na di marunong lumangoy. Sabi ko, sige. Wala kahit anong turo mo pa sa akin na kapag lumalangoy, sipa-sipa lang. Bali wala na kapag yung utak ko kapag nasa ilalim ng tubig na parang hinihila na siya kaya nakamukha ni Kuy Kuy. Matatakot ka talaga Pero hindi mo rin talaga matatanggi yung ganda ng lugar talaga. Pag marunong ka talaga makapagpahalaga ng kapaligiran mo, naisip mo din sana yung mga susunod na gagamit at papasyal dito, marunong naman sana magpahalaga, diba? Tamang higa-higa nga lang pala yung anak ko dyan. Inisip niya siguro bago man nang nagpasok ka, nagbakasyon kami. Dito mo din talaga marirealize kapag nasa ilog ka, yung pinagmamasdan mo yung liwanag tapos kitang-kita yung ganda talaga. Mapapasabi ka na lang talaga, ang sarap talaga mabuhay, no? Yung tipong wala kang inaapakan tao pero napakadami mong utang. Yun lang. Dumidilim at lumiliwanag nga pala yung kuha ko dyan. Kasi hinahanap ko talaga yung brightness mga ate ko para kahit paano maganda yung kuha. Bago ang lahat, syempre magpapahuli ba yung asawa ko sa mga ganito? Syempre kailangan niya magpasikat sa akin. Yan talaga mga ate ko, yung biggest insecurity ko, yung pagtalon sa mga malalalim. Pagkatapos nga ng mga kaganapan na yun, nakaramdam na din talaga kami ng gutom. Ang ulam nga pala namin dyan, adobong tilapia na may kamatis na pagkasarap-sarap, grabe. Tsaka alam niyo yung feeling na kapag nasa the best spot kayo, tapos habang kumakain, tapos ang sarap ng ulam, grabe, the best feeling talaga yun. Mabilis lang ang lahat ng mga pangyayari, bumagsak na po ang isang kasamahan namin. Isa, dalawa, tatlo, wala. Talo. Di niya na din talaga nakayanan yung akyat baba sa bundok. Kahit ako mapapagod din talaga ako. Pero alam niyo yung pagod na ang saya mga day. Ganon talaga yung feeling. Pauwi na kami niyan mga ate ko natapos ang lahat na puno ng saya at mga experience na di talaga malilimutan. Hindi naman talaga tayo gumagala para lang gumastos o may maipost. The truth is, hindi lang ito basta gala. Dito mo din talaga makukuha yung kasiyahan, gamot sa kalungkutan, pagkawala ng problema kahit saglit lang. Paalam Laguna, sobrang ganda mo.